Magandang araw sa inyo mga kasabong, and welcome back ulit din sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pag-usapan natin sa video episode na to ang medyo alarming na situation ng mga manok at mga panabong na manok sa Amerika o sa US. So sa mga kasama natin, mga kaibigan natin, mga breeders na katulad natin na nagbabalak mag-import or nag-i-import ng mga manok. So ito para sa inyo itong video episode natin na to, kasi kamakailan lang medyo nagtrending yung balita sa US na yung mga nire-raid ng mga farm, nagkaroon ng raid ng mga farm. So talagang para sa atin naging fowl enthusiast na ang iba sa atin nag-rely sa mga imported na bloodlines. Medyo pag-isipan nating mabuti at medyo kailangan nating kumilos ng mas mabilis kumpara sa normal na kilos natin. Kasi anong ibig sabihin? So ang ibig sabihin niyan, sa mga katulad ko, sa mga katulad ng mga karamihan na mga breeders sa industriya na nag-i-import, medyo nanganganib na tuluyang mawala at magsara ang industriya ng sabong at mga manok na panabong sa Amerika. So tandaan niyo mabuti. So nakakalungkot para sa akin bilang breeder. Nalulungkot ako na ganun ang nangyayari, pero wala tayong magagawa. So mas malakas ang mga tao na kontra sa sabong at sa mga manok panabong. So talagang pilit ginagawa ng paraan sa US ng mga komunidad, ng mga advocate na talagang itigil na ang pagbibreed, itigil na ang pagkakaroon ng game fowl sa Amerika. So talagang masakit para sa atin na talagang mahal natin ang manok, mahal natin ang pagmamanok, masakit para sa atin yon. How much more sa US, how much more sa Amerika na ilang dekada na o baka isang siglo na nagmamanok ang mga tao doon or hindi lang. Tapos ito, unti-unting pinapatay, unti-unting sinisiil, unti-unting sinasakal ang pagbibreed ng mga manok. And ito, hindi lang ito haka-haka, hindi lang ito kumbaga sabi-sabi, dahil may pinagdesisyonan na nung nakaraan na alam naman natin lahat, nag-trending yung ni-raid ang farm ni Chris Copas. So nung ni-raid ang farm ni Chris Copas, talagang kawawa. Alam naman natin lahat ang kahihinatnan ng mga manok. So ang mga nire-raid na manok sa Amerika, pinapatay nila yun. So kumbaga unlike dito sa atin na ang manok may tsansang mabuhay, may tsansang lumaban para sa sarili nila. Doon talagang wala na, papatayin ang lahi nila, uubusin. So kawawa talaga ang mga manok. Kumbaga their time has come. So dito sa Pilipinas naman, kailangan samantalahin na natin. Kailangan as much as possible ngayong 2026, kung kaya natin makapag-import ng lahat ng mga kailangan natin, as much as possible, kumilos na tayo, mag-import na tayo ng mga manok na gusto natin. Otherwise, by 2027, baka medyo mahirap. Kasi may mga batas na ikinakasa sa US na pag naaprubahan yun, parang wala na, tapos na. So, ngayon pa lang, planuhin na natin ang mga acquisition natin, maglaan tayo ng pera. Kasi talagang, sabi nga nila, it has come to an end. So, ang ibang mga Amerikano, nakikipag-partner na dito. Meron ng partnership sa Pilipinas, sa mga breeders dito, para mapagpatuloy pa rin nila yung hilig nila. Kasi nasa dugo talaga yan, hindi talaga mawawala yan. So, ang iba nakipag-partner sa mga Pilipino, nag-breed dito, para maalagaan ang manok nila. Every now and then, I'm sure pupunta-punta sila, uuwi sila ng Pilipinas, para lang ma-preserve ang mga manok nila. So, ganun ang posibleng maging sistema. Ngayon, bilang negosyo, positibo ang epekto sa Pilipinas niyan. Alam niyo kung bakit? Unang-una, sa Asia, ang Pilipinas ang pinakahinog na ang industriya ng sabong.
So, alam naman natin lahat na may market sa Indonesia, may market sa Malaysia, at may market sa iba pang parts ng Asia. And hindi pa hinog ang market doon. Umuusbong pa lang, bago pa lang nagde-develop. So, pag nawala ang source ng mga imported sa Amerika, dito sa Pilipinas sila kukuha. And para sa mga breeders, sa side ng pagninegosyo, malaking tulong yung malaking bagay yun. Kasi tayo na magsusupply, wala na ang US. So, malaking bagay yun on the positive note. Kaya, dito, lalabas talaga kung sino yung may mga mata, kung sino yung mga passionate, kung sino yung talagang may alam na malalim sa breeding at may mga pag-aaral sa breeding. So, lalabas talaga kung sino kasi wala lang ibang source tayo na lang. So, yun ang posibleng maging epekto, So, sa mga US citizens, sa mga kapwa natin breeders sa US, medyo nalulungkot kami para sa inyo. Wala tayong magagawa, We are brothers in this industry. We are brothers in these sports. So, kumbaga, I will suggest that you get a partner in the Philippines and a trusted partner in the Philippines that can breed or can take care of your birds. See if you can made a partnership agreement and then continue to enjoy your breeding journey because in the Philippines, here in our country, it is still legal, It's still legal. And tayo mga Pilipino, wag din tayong maging kampante kasi katulad nung nakaraan, last year ba yon na umugong yung biglang nag-file ng bill si Senator Grace po, buti na lang natabunan yun, na pinapatigil ang Republic Act na yon na pinapatigil ang lahat ng pag-breed na mga nilalaban na mga hayop, which is alam naman natin na manok ang tinatarget nun. Kasi alam naman natin lahat na naging US citizen yan, so gusto niyang i-apply lahat ng batas sa US papunta sa Pilipinas. So tayo mga Pilipino, let's become vigilant. Let's become vigilant na ma-preserve natin itong kultura, ma-preserve natin itong sports natin na ito. Kasi as day goes by, as years goes by, dumadami ang challenge, dumadami yung gustong, kumbaga, kumontra dito sa pagmamanok. So, hindi na lang nila pakialaman yung sarili nilang gawain, hindi na lang nila i-pent up yung anger nila or yung aggression nila sa ibang area ng buhay nila. So, kumbaga, I think, tingnan nyo, sa akin, isa sa mga nagre-release ng pent up anger ko or yung aggression ko, itong manok. Every time na mag-i-spar ako, maglalaban ako, yung excitement, yung tipong yung parang nandun yung testosterone hormone mo tumataas, nandun yung anong tawag dito na hormone, talagang dun mo ikinakarga yung energy. So sa ibang area na walang ganon, hindi nila mailabas ang energy nila sa kung ano. Ang iba nagre-result sa mass shooting, hindi nila alam ang gagawin sa buhay nila So, kumbaga, somehow, sa akin, this sports of us, it has benefited us as male sa pag-release ng aggression. Sa iba naman, negosyo. But sa akin, this sport has been alive for many years because of that. So, kaya nga, mayroon mga pinapanood pa rin tayong sports ng boxing, mayroon pa rin MMA, may UFC. Because of that, we need to release the aggression that we have. It is built inside of us being male as we are. So, ayun. So, yun lang, advice lang natin sa mga kapwa natin sa bungero. Ngayon pa lang, planuhin nyo ng pag-i-import habang pwede pa. Kasi, once na na-approve ng ibang bills na inihahain sa US Congress, and talagang fully stop na, illegal na ang pagbiyahe ng manok, that will be the end of it. Tapos ng lahat. So, before it's too late, let's act. Ako rin, So, may mga gusto pa akong kunin ng mga imported na manok. Hopefully, this October, na medyo malamig na, maipadala na, Kasi, ako naman from time to time, nag-i-import din ako sa tulong ng Madlambayan Brothers para ma-refresh ko yung mga existing line ko, So, from time to time. So, katulad nung nakaraan, dumating sa akin ang trio ng John Bishop Kelso. So, ngayon naman, I will be getting some ng mga manok na kailangan ko and pang-maintain ko dito sa existing bloodline ko. So, maraming salamat guys. So, sa mga nasa US naman natin na magmamanok, na mga Pilipino na kababayan natin, ipadala nyo na sa Pilipinas ang manok nyo before it's too late.
So, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Basta makasulit ito ng CCU Academy.